Sa mga huling buwan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Alemanya ay nahaharap sa pagbagsak ng militar at politika. Ang Berlin, na sentro ng administratibo ng Ikatlong Reich, ay naging tagpo ng isang makapangyarihang opensiba ng Hukbong Pula na nagdulot ng pagkawasak ng malaking bahagi ng lungsod at ang pagsuko ng mga depensores nito noong ikalawang araw ng Mayo, 1945. Sa pamamagitan nito, natapos ang pamamahala ng rehimen sa Europa at nagsimula ang isang proseso ng okupasyon at reorganisasyon. Habang ang Berlin ay naging wasak, isang bagong henerasyon ang lumalaki sa isang bansa na tinamaan ng pangangailangan para sa muling pagbuo at epekto ng mga kamakailang kaganapan. Ang mga inapo ng mga nakaupo sa mga posisyon sa Ikatlong Reich ay namuhay ng kanilang kabataan sa pagitan ng katahimikan, pag-iwas o pakikisalamuha sa isang pamana na mahirap paghiwalayin mula sa kanilang identidad. Ang iba ay nagsikap na panatilihin ang alaala ng kanilang mga kamag-anak. Ang iba ay naghanap na lumayo at marami ang hinarap ang mga sosyal na konsekwensiya ng kanilang pinagmulan. Sa mga dekadang sumunod, ang Alemanya ay nagdevelop ng mga pampublikong pulisiya, mga alaala at mga programang pang-edukasyon na naglalayong isama ang makasaysayang alaala sa buhay panlipunan ng kasalukuyan. Paano binubuo ang isang buhay kapag ang kamakailang nakaraan ay nagdudulot ng isang bigat na hindi pinili? Ang mga huling araw ng Reich, ang pagbagsak ng halimaw. Noong tagsibol ng 1945, ang Alemanya ay nasa bingit ng pagkatalo. Ang Berlin, na sentro ng politika ng Ikatlong Reich, ay winasak ng mga pambobomba ng mga alyado at nasa ilalim ng pagsalakay ng Hukbong Pula. Ang mahahalagang infrastruktura ng lungsod ay bumagsak. Ang mga sistema ng transportasyon, ang supply ng inuming tubig at ang pamamahagi ng kuryente ay gumagana ng paunti-unti o ganap na nawasak. Noong ika-19 ng Abril, 1945, nagsimula ang huling opensiba laban sa Berlin. Higit sa 2 milyong sundalong Sobyet ang lumahok sa pag-atake na humarap sa mga depensa ng Alemanya na inayos sa paligid ng mga regular na unit, mga miyembro ng Volkssturm, ang milisya na binubuo ng matatandang lalaki at mga kabataan, at mga mandirigma ng mga kabataan ni Hitler. Ang paglaban sa lungsod ay isinagawa sa mga sektor, ngunit ang kalamangan sa bilang at material na lakas ng mga Sobyet ay naging tiyak na tagumpay. Ang pang-araw-araw na buhay sa lungsod habang ang labanan ay minarkahan ng matinding kakulangan sa pagkain, kakulangan sa gamot at masikip na mga silungan. Maraming ospital ang nag-operate ng walang mga pangunahing supply. Ang mga sibilyan na nahulog sa pagitan ng mga labanan ay nakaranas ng malalaking pagkawala. Tinataya na libu-libong mga sibilyan ang namatay sa mga engkwentro sa lungsod. Mula sa ilalim ng bunker ng kanlunsuran, nanatili si Adolf Hitler kasama ang kanyang pinakamalapit na bilog. Patuloy siyang nagbigay ng mga utos na hindi na maaaring maisakatuparan ng epektibo. Ang kakayahan ng mga puwersang Aleman na lumaban ay mabilis na humina. Noong ika-19 ng Abril, ipinagdiwang ni Hitler ang kanyang huling kaarawan sa bunker. Sa panahong iyon, ang Berlin ay lubos na napalilibutan at ang mga pangunahing linya ng komunikasyon ay naputol na. Ang mga mataas na opisyal ay nagsimulang iwanan ang kanilang mga posisyon habang ang iba ay nanatili hanggang sa dulo. Noong ika-5 ng Abril, tinapos ng mga puwersang Sobyet ang pag-ikot na itala ang matinding labanan sa mga estratehikong lugar tulad ng Reichstag, ang Porta de Brandeburgo, ang istasyon ng Anhalter Bahnhof at ang Ministeryo ng Himpapawid. Ang mga unit na binubuo halos ng mga kabataan mula sa mga kabataan ni Hitler ay nagbigay ng paglaban sa ilang mga lugar, ngunit hindi nila mapigilan ang pagsulong ng mga Sobyet. Sa mga huling araw ng Abril, ang sitwasyon sa bunker ay nagpapakita ng nalalapit na pagbagsak ng rehimen. Pinirmahan nina Adolf Hitler at Eva Braun ang kanilang kasal. Ilang sandali pagkatapos, sila ay natagpo ang patay. Pumanaw din sina Joseph Goebbels at ang kanyang asawa na si Magda sa kanlunsuran kasama ang kanilang mga anak. Ang mga pangyayaring ito ay nagpasimula ng mabilis na pagbagsak
ng istruktura ng pamamahala. Noong ikalawang araw ng Mayo, 1945, inutos ni General Helmut Weidling, komandante ng mga depensa ng Berlin, ang pagsuko ng lungsod. Itinaas ang banderang Soviet sa gusali ng Reichstag na simbolikong nagmarka ng pagbagsak ng Ikatlong Reich sa kanyang kabisera. Pagkatapos ng pagsuko, ang Berlin ay napailalim sa kontrol ng mga puwersang Soviet. Ang lungsod na nahati-hati sa mga guho ay naging tagpo ng mga pagnanakaw, pinilit na paglilipat ng mga tao at pagtatatag ng mga bagong autoridad ng okupasyon. Ang paghahati ng Berlin sa mga sektor ng kontrol ng mga Amerikano, Briton, Pranses at Soviet ay formal na isinagawa sa mga susunod na buwan. Noong ikapitong araw ng Mayo, nilagdaan ng Alemanya ang walang kondisyon na pagsuko sa Reims sa ilalim ng pangangasiwa ng mga alyadong kanluranin. Ang ikawalong araw ng Mayo ay idineklarang araw ng tagumpay sa Europa na formal na nagtatapos ng digmaan sa kontinente. Matapos ang pagbagsak ng rehimen, pinalaya ng mga puwersang alyado ang mga kampo ng konsentrasyon. Ang mga kondisyon na naitala at ang mga testimonya ng mga nakaligtas ay nagbukas ng mga krimen na naganap sa panahon ng digmaan. Bilang ito pala, sinimulan ang mga paglilitis sa Nuremberg upang litisin ang mga pangunahing responsable. Ang pagkatalo ng Ikatlong Reich ay nag-iwan ng malalim na epekto sa material at panlipunang aspeto. Ang pampolitikang sistema, mga lungsod at ang pang-araw-araw na buhay sa Alemanya ay naging malalim na binago. Ang mga anak, apo at mga direktang inapo ng mga lider ng Nazi ay lumaki sa isang bansa na tinatakan ng muling pagtatayo at pagre-review ng kanilang kasaysayan. Gudrun Himmler, katapatan ng walang pagtubos. Habang ang Alemanya ay nagsisikap na muling itayo ang sarili matapos ang pagbagsak ng Ikatlong Reich, ang mga anak ng mga pangunahing lider ng Nazi ay lumaki sa gitna ng katahimikan, pagtanggi o pag-aalis. Ang iba ay pumili na lumayo sa kanilang mga pinagmulan. Si Gudrun Himmler, nag-iisang anak na babae ni Heinrich Himmler, ay nagpakita ng ibang pananaw at inialay ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng alaala ng kanyang ama. Ipinanganak noong 1929, si Gudrun ay lumaki sa isang pribilehiyadong kapaligiran sa ilalim ng rehimen ng Nazi. Lumabas siya sa mga larawan kasama si Adolf Hitler na tinatawag niyang Tyo at sinamahan ng kanyang ama sa mga opisyal na aktibidad. Sa kanyang pagkabata, binisita niya ang mga kampo tulad ng Dachau nang hindi tunay na nauunawaan ang nangyayari doon. Para sa kanya, ang mga lugar na ito ay itinuturing na mga pasilidad pang-agrikultura. Matapos ang pagkatalo ng Alemanya noong 1945, si Gudrun at ang kanyang ina ay inaresto ng mga puwersang alyado. Ang dalawa ay iniinterogahan hinggil sa mga aktibidad ni Heinrich Himmler na nagpakamatay habang nasa kustudiya bago pa man humarap sa paglilitis. Ang pagpapakamatay ng kanyang ama ay hindi nagbago ng pananaw ni Gudrun, na patuloy na naniniwala sa kanyang inosensya at itinuturing siyang isang biktima ng mga nagwagi. Habang ang iba pang mga inapo ng mga leader ng Nazi ay pinili na magbago ng pangalan o layuan ang kanilang nakaraan, nagpasya si Gudrun Himmler na manatili sa Alemanya nang hindi itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi o tumanggap ng anumang pananagutan hinggil sa mga aksyon ng kanyang pamilya. Sa loob ng mga dekada, tahimik na nakibahagi si Gudrun sa mga organisasyong sumusuporta sa mga dating miyembro ng SS tulad ng Stille Hilfe, tahimik na tulong. Ang mga network na ito ay nagbibigay ng legal at pang-ekonomiyang tulong sa mga dating miyembro ng rehimen ng Nazi na pinarusahan o pinaghahanap ng mga autoridad pagkatapos ng digmaan. Sa kanyang pribadong buhay, si Gudrun ay nagpanatili ng isang maingat na saloobin. Hindi siya nagbigay ng mga pampublikong interview na mahalaga o naglathala ng mga alaala. Tinuturing siya sa ilang mga bilog bilang isang representatibong figura ng isang nakaraan na hindi pa ganap na tinalikuran. Taon-taon si Gudrun ay dumadalo bilang panauhin sa mga pagpupulong ng mga dating veterano ng Waffen-SS. Ang kanyang paglahok ay pinahahalagahan ng mga nagsasalo ng kanyang pananaw hinggil sa pamana ng Ikatlong Reich. Ang kanyang apelyido at pananaw
ay pinapalakas ang kanyang kahalagahan sa mga pagtitipong ito. Bagamat hindi siya lumahok sa mga pampublikong aktibidad na pampolitika, nagkaroon ng impluwensiya si Gudrun sa mga kapaligirang nagpreserba ng mga salaysay na paborable sa rehimen. Ang kanyang aktibong pagtatanggol sa imahe ni Heinrich Himmler ay nanatili ng matatag sa buong buhay niya. Hindi tulad ng ibang mga inapo tulad ni Niklas Frank o Rainer Höss na pumuna ng publiko sa kasaysayan ng kanilang mga pamilya, ipinagtanggol ni Gudrun Himmler ang alaala ng kanyang ama. Para sa kanya, si Heinrich Himmler ay isang opisyal na, ayon sa kanyang interpretasyon, ay hindi nauunawaan at hinusgahan ng hindi makatarungan. Pumanaw si Gudrun Himmler noong 2018 sa edad na 88. Hanggang sa dulo ng kanyang buhay, hindi siya nagpakita ng pagsisisi o tumanggap ng pananagutan hinggil sa papel ng kanyang ama sa rehimen ng Nazi. Ang kanyang landas ay nagpapakita ng isang posisyon ng pagtatanggol sa kanyang apelyido at kasaysayan ng pamilya sa mga bilog kung saan ang kanyang figura ay patuloy na kinikilala. Niklas Frank, ang tagapagmana na bumasag sa katahimikan. Sa isang panahon kung saan maraming inapo ng mga lider ng Nazi ang pumili ng katahimikan o pagtanggi, si Niklas Frank ay naghayag ng publiko laban sa pamana ng kanyang pamilya. Anak ni Hans Frank na naging gobernador general ng nasakop na Polandia sa ilalim ng rehimen ng Nazi, hindi hinangad ni Niklas na protektahan ang kanyang apelyido o pag-aani ng alaala ng kanyang ama. Ipinanganak noong 1939, si Niklas Frank ay lumaki sa isang kapaligirang pribilehiyo sa Cracovia, habang ang kanyang ama ay nangangasiwa sa pamamahala ng mga nasakop na teritoryo. Sa panahong iyon, si Niklas ay wala sa kaalaman tungkol sa mga aksyon na isinasagawa sa ilalim ng autoridad ng kanyang ama. Matapos ang digmaan, nagbago ang sitwasyon. Noong 1946, si Hans Frank ay nilitis sa mga paglilitis sa Nuremberg. Ipinahayag na nagkasala ng mga krimen laban sa sangkatauhan at ipinatupad ang pagbitay. Ang pagbitay sa kanyang ama ay nagsilbing simula para kay Niklas ng isang tauhan na proseso ng paghaharap sa nakaraan ng kanyang pamilya. Hindi tulad ng ibang mga inapo na pumili ng pagpapaliit o pagpapawalang sala ng kasaysayan ng kanilang pamilya, pinili ni Niklas Frank ang publiko na pagpapahayag. Noong 1987, inilathala niya ang aklat na Ang Ama, kung saan tinalakay niya ng direkta ang mga aksyon at pananagutan ni Hans Frank. Ang kanyang akda ay nagdulot ng malaking epekto sa Alemanya dahil ito ay lumabag sa nakagawiang proteksyon o katahimikan hinggil sa mga tatay ng rehimen. Ang aklat ni Niklas ay hindi lamang isang biografiya. Isa itong kritikal na pagsusuri na naglarawan kay Hans Frank bilang isang oportunistang tao na ang aktibong partisipasyon sa rehimen ng Nazi ay dulot ng mga tauhan na interes kaysa sa ideolohikal na katapatan. Ang publikasyon ay itinuring na isang hindi pangkaraniwang pagpapahayag ng pampublikong distansya mula sa nakaraan ng pamilya. Pagkatapos ng publikasyon, nakibahagi si Niklas Frank sa mga debate at kumperensya kung saan pinagtibay niya ang kanyang pananaw ng pagtanggi sa nakaraang Nazi. Nagpanatili siya ng isang malinaw na posisyon sa loob ng mga taon. Hindi siya nagsikap na muling isulat ang kasaysayan ng kanyang pamilya o hanapin ang pagpapagaan ng mga aksyon ng kanyang ama. Ang kanyang landas ay hindi nakaligtas sa mga kritisismo. Ang ilang sektor ay nagtanong sa kanyang pampublikong pagpapahayag ng mga pangyayari sa pamilya, habang ang iba naman ay pinahalagahan ang kanyang kontribusyon sa makasaysayang alaala. Iginiit ni Niklas na ang paghaharap sa nakaraan ay isang tauhan at kolektibong responsibilidad at hindi dapat maging opsyon ng paglimos. Sa buong buhay niya, ipinahayag ni Niklas Frank ang mga tauhan na hirap ng pagdadala ng apelyidong may kaugnayan sa nasismo. Inamin niyang ang kanyang relasyon sa kanyang ama kahit na matapos itong mamatay ay minarkahan ng distansya at kawalan ng emosyonal na pagpapatawad. Sa mga huling dekada, patuloy na nanirahan si Niklas sa Alemanya. Bagamat binawasan niya ang kanyang presensya sa media, pinanatili niya ang kanyang pangako sa pagpapalaganap ng makasaysayang alaala
at ang pagpuna sa pagbawas ng mga krimen ng nasismo. Ang kwento ni Niklas Frank ay nagpapakita na ang ilang mga inapo ng Ikatlong Reich ay pinili na harapin ng publiko at kritikal ang pamana ng kanilang pamilya. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng distansya na itinayo ng ilang mga tagapagmana mula sa mga aksyon ng nakaraan at ng isang malay-tao na pagpili na magkaroon ng ibang pananaw kaysa sa iba pang mga miyembro ng kanilang henerasyon. Rolf Mengele, taglay ang pangalan ng Anghel ng Kamatayan. Ipinanganak si Rolf Mengele noong 1944 sa isang konteksto na tinatampukan ng digmaan at hindi alam na ang kanyang apelyido ay magiging kaugnay ng isa sa mga pinakatanyag na krimen ng ika-20 siglo. Ang kanyang ama, si Joseph Mengele, na kilala bilang ang Anghel ng Kamatayan ng Auschwitz, ay responsable sa mga eksperimento medikal sa mga bilanggo at sa pakikilahok sa mga seleksyon para sa mga silid pugon. Matapos ang pagkatalo ng Alemanya noong 1945, nakatakas si Joseph Mengele. Sa tulong ng mga network ng mga taga-suporta, nakatakas siya una sa Austria at pagkatapos ay sa Timog Amerika, kung saan namuhay siya gamit ang mga peking pagkakakilanlan. Samantala, ang kanyang asawa at anak ay nanatili sa Alemanya na walang malapit na kontak sa kanya. Habang bata, lumaki si Rolf Mengele sa isang Alemanyang nahahati at nasakop, sa isang pamilya na iniiwasang pag-usapan ng hayaga ng kinaroroonan at mga aksyon ng kanyang ama. Ang imahe na ipinapasa sa kanya ay ang isang tao na inuusig ng hindi makatarungan ng kanyang mga kaaway. Habang nasa kanyang kabataan, nagsimulang magtipon ng mga pirasong impormasyon si Rolf na nagbago ng kanyang pag-unawa tungkol sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap, dokumento at tsismis, dahan-dahan niyang naunawaan na si Joseph Mengele ay itinuturing na isa sa mga pinakamadalas habulin na kriminal sa buong mundo. Noong siya ay naging matanda at isang abogado, pinili ni Rolf na pamahalaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng katahimikan. Hindi siya nagbigay ng mga pampublikong pahayag tungkol sa kanyang ama at iniiwasan ang exposure sa media. Hindi niya pinagtanggol si Joseph Mengele, ngunit hindi rin siya gumawa ng mga pampublikong reklamo laban dito. Noong 1977, sa isang yugto ng pagpapalakas ng internasyonal na paghahanap sa kanyang ama, nagpunta si Rolf sa Timog Amerika upang makipagkita sa kanya. Maikli ang kanilang pagkikita. Ayon sa mga impormasyong inilabas pagkatapos, nagtanong si Rolf sa kanyang ama tungkol sa mga akusasyon laban dito. Pinagtanggol ni Joseph Mengele ang kanyang mga aksyon bilang bahagi ng kanyang mga tungkulin militar nang hindi ipinapakita ang anumang pagsisisi. Pagkatapos ng pagkikitang iyon, hindi na muling nakita ni Rolf ang kanyang ama. Pagkatapos, pinili niyang aminin ang mga krimen ni Joseph Mengele nang hindi naghahanap ng mga pagpapaliwanag, ngunit iniiwasan ang exposure sa media. Sinikap niyang panatilihing malayo sa pansin ng publiko ang kanyang pamilya. Ang kamatayan ni Joseph Mengele noong 1979 na nalunod sa Brazil ay hindi agad nakumpirma. Sa loob ng mga taon, ang kanyang pagkamatay ay naging paksa ng mga spekulasyon. Hindi ito nakumpirma hanggang noong 1985 nang ang isang pagsusuri ng DNA ay nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pinili ni Rolf Mengele na ipagpatuloy ang kanyang profesional na buhay bilang isang abogado na may mababang profile. Tinanggihan niya ang mga alok ng pakikipagtulungan sa mga aklat, dokumentaryo o interview na naglalayon na ituon ang pansin sa kanyang ugnayan sa pamilya. Ang kanyang desisyon ay hindi pagkakitaan o gamitin ang kanyang relasyon kay Joseph Mengele. Sa mga ilang pampublikong pahayag na ibinigay niya, ipinaliwanag ni Rolf ang kanyang posisyon. Kinokondena niya ang mga aksyon ng kanyang ama, ngunit hindi niya tinanggap ang tauhan na pananagutan para dito. Ipinagdiwang niya ang pag-iwas sa pag-uugnay sa mga naratibo na nagpapaliit sa Holocaust at mga kilusang gumagamit ng makasaysayang alaala para sa mga layuning pampulitika. Ang kwento ni Rolf Mengele ay nagpapakita ng isang landas ng sadyang paghihiwalay mula sa pamana ng kanyang pamilya. Hindi tulad ng ibang mga inapo na pumili ng pagtatanggol o aktibong pampublikong pag-akusa,
Ang kanyang landas ay upang panatilihin ang distansya, kilalanin ang mga pangyayari at iwasan ang exposure. Sa kasalukuyan, ang apelidong Mengele ay nananatiling isang simbolo na malawak na naaalala sa makasaysayang alaala. Ang buhay ni Rolf ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap na bumuo ng isang personal na identidad na malayo sa mga aksyon na nagpasikat sa kanyang apelyido. Edda Göring, pamumuhay sa pagitan ng pagtanggi at pamamahala ng legacy. Ipinanganak si Edda Göring noong 1938 bilang nag-iisang anak ni Hermann Göring, mariskal ng Reich at isa sa mga pangunahing tauhan ng rehimen ng Nazi. Mula sa kanyang pagsilang, siya ay naging kaugnay ng mga mataas na lupon ng kapangyarihan sa Alemanya. Ang kanyang binyag ay dinaluhan ni Adolf Hitler na naging kanyang ninong. Sa kanyang kabataan, nanirahan si Edda sa mga ari-arian na nakuha noong panahon ng rehimen, napapaligiran ng sining na kinumpiska mula sa mga koleksyon sa Europa. Ang kanyang immediate na kapaligiran ay binubuo ng mga kilalang tao mula sa partido ng Nazi at ang kanyang edukasyon ay naganap sa isang kapaligirang malayo mula sa mga kaganapang pandigma. Ang pagkatalo ng Alemanya noong 1945 ay nagbago ng kanyang sitwasyon. Si Hermann Göring ay nahuli ng mga puwersang alyado, hinatulan sa mga paglilitis sa Nuremberg at ipinataw ang hatol na kamatayan. Bago siya ipatupad ang parusang kamatayan, nagpakamatay siya gamit ang isang kapsula ng cyanide. Si Edda, na 7 taon gulang, ay nanatili sa pangangalaga ng kanyang ina sa isang bansang nawasak. Sa kanyang buhay, nasa hustong gulang, hindi umiiwas si Edda Göring mula sa alaala ng kanyang ama. Nag-aral siya ng batas sa Universidad ng Munich, bagamat hindi siya naging kilala sa propesyon. Nagtrabaho rin siya sa loob ng ilang panahon bilang isang archivist sa ospital ng Universidad ng Munich na may isang tahimik na aktibidad sa trabaho. Sa mga taon pagkatapos ng digmaan, nagsagawa si Edda ng mga legal na hakbang upang mag-claim ng mga likhang sining at tauhan na bagay na itinuturing niyang bahagi ng kanyang pamana. Marami sa mga pirasong ito ay nakuha ng kanyang ama sa panahon ng rehimen ng Nazi sa pamamagitan ng mga mekanismo ng pagnanakaw o pag-aari. Bukod sa mga likhang sining, sinubukan din niyang mabawi ang mga alahas at iba pang mga ari-arian. Sa buong buhay ni Edda, pinanatili niya ang kanyang apelyido nang walang pagbabago. Hindi siya nag-asawa o nagkaroon ng anak. Ang kanyang buhay ay lumipas ng tahimik sa Alemanya, iniiwasan ang malalaking pampublikong pahayag tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya. May ilang mga pahayagan sa Alemanya na nag-ulat na siya ay may pagkamahal sa kanyang apelyido, bagamat hindi siya kailanman nagpahayag ng hayagan ng mga posisyong pampulitika. Hindi nakilahok si Edda Göring sa mga ekstremistang kilusan o aktibidad na may kaugnayan sa pagpapanumbalik ng nasismo. Ang kanyang pagtatanggol sa pamana ng kanyang pamilya ay limitado sa pribadong sphere at sa mga legal na hakbang upang mabawi ang mga material na ari-arian. Pinanatili niya ang mga tauhan na koneksyon sa mga miyembro ng mga sosyal na lupon bago ang 1945, ngunit iniiwasan ang anumang pampublikong aktibidad na may ideolohikal na layunin. Hindi siya sumali sa mga organisasyong pampulitika at nanatiling may mababang profile hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pumanaw siya noong 2018 sa Munich sa edad na 80. Namuhay siya palagi sa Alemanya, pinamamahalaan ang mga interes ng kanyang pamilya ng pribado at hindi nagpahayag ng mga malalaking pampublikong pahayag tungkol sa kanyang ugnayan sa nakaraan. Rainer Höss, apo ng Auschwitz, memorya bilang isang misyon. Rainer Höss ay ipinanganak noong 1965 sa kanlurang Alemanya sa isang pamilyang iniiwasang talakayin ang kanilang sariling nakaraan. Siya ay apo ni Rudolf Höss, komandante ng kampo ng konsentrasyon ng Auschwitz, isa sa mga pangunahing lugar ng pagpatay sa ilalim ng rehimen ng Nazi. Mula sa kanyang kabataan, ang imahe ng kanyang lolo ay naroroon ng may kalabuan na walang malinaw na mga pagbanggit sa kanyang pananagutan sa mga krimen na nagawa. Sa kanyang mga unang taon, lumaki si Rainer sa isang kapaligirang ang kanyang apelyido ay iginagalang sa kanilang pook pamilya. Ang kanyang mga magulang at kamag-anak ay may isang naratibo na nagmimina ng mga ginawa ni Rudolf Höss.
Ipinapakita ang Auschwitz bilang isang sentro ng detensyon at ang kanyang lolo bilang isang mahigpit na tagapangasiwa. Ang unang pakikipag-ugnayan ni Reiner sa tunay na kasaysayan ay naganap sa isang paglalakbay pang-eskwela sa kampo ng konsentrasyon ng Dachau. Nang makita ang kanyang apelyido sa isang impormasyon na plaka, nagsimulang maunawaan niya na ang kanyang pamilya ay konektado sa mga pangyayaring may malalim na kahulugan sa kasaysayan. Ang pagbubunyag na ito ay nagbago ng kanyang pananaw sa nakaraan ng kanyang pamilya. Matapos ang tuklas, sinubukan niyang makipag-usap sa kanyang pamilya tungkol sa mga krimen ng kanyang lolo, ngunit siya ay tinanggihan. Pinagtanggol ng kanyang ama si Rudolf Höss at iniuugnay ang mga kahihinatnan ng digmaan sa mga nagwagi. Si Reiner ay unti-unting na-isolate mula sa kanyang pamilya. Sa kanyang kabataan, nagpasya siyang lumayo ng tuluyan mula sa kanyang pamilya. Pumasok siya sa isang boarding school kung saan nakaranas siya ng pagtanggi at agresyon dahil sa kanyang apelyido. Isa sa mga pinakamahalagang insidente ay isang pisikal na atake mula sa isang nakaligtas sa isang kampo ng konsentrasyon na nag-iwan ng malalim na epekto sa kanyang pag-unawa sa bigat ng kasaysayan na dala niya. Mula noon, nagsimula si Reiner na magsaliksik tungkol sa nakaraan ng kanyang lolo. Nag-aral siya ng mga aklat, mga archival na dokumento at mga museo upang matutunan ang mga detalye ng kasaysayan ng Auschwitz at ang papel ni Rudolf Höss. Nakatuon ang kanyang interes sa pagtutok sa dokumentasyon ng mga pangyayari sa isang tumpak na paraan. Sa kanyang pagpasok sa buhay nasa hustong gulang, pinili ni Reiner Höss na gawing pampubliko ang kanyang kwento. Nakipagtulungan siya sa mga organisasyong naglalayong panatilihin ang kasaysayan at nakilahok sa mga seremonya ng paggunig. Ibinahagi niya ang kanyang tauhan na karanasan sa mga talakayan at mga pagtitipon pang edukasyon na nakatuon sa pagpapasa ng kaalaman ukol sa kasaysayan sa mga bagong henerasyon. Nagsagawa siya ng ilang pagbisita sa kampo ng Auschwitz kung saan ang kanyang lolo ay nagsilbi bilang isang direktor. Sa isa sa mga pagbisitang ito, nakipagkita siya sa mga estudyanteng Israeli na nagpapatibay sa kanyang partisipasyon sa mga aktibidad ng paggunig. Kalaunan, nagsimula siyang magsuot ng isang kwintas na may bituin ni David bilang simbolo ng kanyang posisyon. Sa kabila ng kanyang pampublikong gawain, nakaranas siya ng mga kritisismo mula sa kanyang pamilya, pati na rin mula sa mga tao sa labas ng kanyang kapaligiran. May mga kamag-anak na inakusahan siya ng paglayo sa kanyang kasaysayan ng pamilya, samantalang may mga nagmamasid mula sa labas na tinanong ang partisipasyon ng mga inapo ng mga lider ng Nazi sa mga espasyo ng alaala. Ipinaliwanag ni Reiner na ang kanyang layunin ay magbigay ng ambag sa pag-unawa sa mga pangyayari nang hindi naghahanap ng mga paliwanag. Noong 2009, naghandog siya ng mga tauhan na gamit ni Rudolf Höss sa mga museo ng kasaysayan. Ang ilang mga item ay kalaunan ay ipinagkaloob sa isang institusyong pangkasaysayan sa Munich. Ang desisyong ito ay tiningnan ng ilang sektor bilang isang kilos ng pagkilala sa kasaysayan ng pamilya. Sa kasalukuyan, si Reiner Höss ay naninirahan sa Alemanya at nagpapatuloy sa kanyang partisipasyon sa mga aktibidad pang-edukasyon na may kaugnayan sa kasaysayan ng rehimen ng Nazi. Ang kanyang kapaligiran ay konektado sa mga organisasyon ng mga karapatang pantao at ng pangangalaga sa kasaysayan. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa karamihan ng kanyang pamilya. Jennifer Tighe, pagharap sa kasaysayan ng pamilya. Ipinanganak si Jennifer Tighe noong 1970 sa Munich, Alemanya. Anak siya ng isang babaeng Aleman na may halong lahi at isang amang Nigerian, at ibinigay siya para sa adoption ng ilang buwan pa lamang ang edad. Lumaki siya sa isang pamilyang Aleman na ampon nang walang detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang biolohikal na pinagmulan. Sa kanyang kabataan, namuhay siya ng isang karaniwang buhay. Nag-aral siya ng agham pampolitika sa Universidad ng Hamburgo at kalaunan ay nanirahan ng mahigit 5 taon sa Israel. Doon, nag-aral siya sa Universidad ng Tel Aviv at nagtrabaho sa mga ahensyang pampatalastas. Sa panahong iyon, wala siyang kaalaman tungkol sa anumang koneksyon ng kanyang pamilya sa rehimen ng Nazi.
ang pagtuklas ng kanyang pinagmulan ay naganap ng aksidente. Sa edad na 38, habang bumisita siya sa isang aklatan sa Hamburgo, nakatagpo siya ng isang aklat na naglalahad ng kwento ni Amon Gut, komandante ng kampo ng konsentrasyon ng Plaszow. Sa mga pahina ng aklat, nakilala niya ang larawan ng kanyang biological na ina na nagtatag ng ugnayang pamilya. Si Gut ay direktang responsable sa mga pagpatay at pagpaparusa sa kampo, at ang kanyang figura ay naging kilala matapos siyang mailarawan sa pelikulang Listahan ng Schindler. Ang pagbubunyag ng kanyang kaugnayan kay Amon Gut ay nagdulot kay Jennifer ng pangangailangan na muling ayusin ang kanyang tauhan na pag-unawa. Ang kombinasyon ng kanyang pagka-Afro-Aleman at ang koneksyon niya sa isang war criminal ay nagbigay ng isang malaking hamon. Pagkatapos ng tuklas, siya ay voluntaryong ipinasok sa ospital upang makakuha ng tulong pang-psychological kung saan tinutukan niya ang pagtanggap sa kanyang kasaysayan ng pamilya. Sinimulan ni Jennifer ang isang masusing pagsasaliksik tungkol sa kanyang biological na pinagmulan. Nagtipon siya ng mga dokumento, litrato at testimonya na may kaugnayan sa kanyang pamilya, naghahanap ng mas malalim na pagkaunawa sa tunay na dimensyon ng kanyang nakaraan. Kasama sa gawaing ito ang pagsusuri ng mga opisyal na archival at mga panayam sa mga tao na hindi direktang konektado sa kanyang kwento. Noong 2014, inilathala niya ang aklat na Amon, Papatayin na Sana Ako ng Lolo Ko, kung saan ikinukwento niya ang kanyang proseso ng pagtuklas at rekonstruksyon ng pagkakakilanlan. Ang pamagat ng aklat ay sumasalamin sa kontradiksyon sa pagitan ng kanyang pamana at ng kanyang kultural na pagkakakilanlan. Ang aklat ay isinalin sa iba't ibang wika at nakatanggap ng pansin sa buong mundo, na nagtulak kay Jennifer upang maging isang mahalagang tinig sa mga pag-uusap ukol sa alaala ng kasaysayan at pagpapasa ng kaalaman mula sa henerasyon. Si Jennifer ay nakilahok sa mga komperensya, pagtitipon pang edukasyon at mga proyektong pang-senso sa Alemanya at iba pang mga bansa. Ang kanyang gawain ay nakatuon sa mga isyu ng pagkakakilanlan, rasismo, trauma sa kasaysayan, at ang pangangailangan na panatilihin ang alaala ng Holocaust. Sa kanyang pampublikong pagsasalita, iniiwasan niyang maging emosyonal at higit niyang pinagtutuon ng pansin ang mga faktwal na kasaysayan at pagsusuri ng lipunan. Matapos ang kanyang pananatili sa Israel, nahirapan si Jennifer na muling makisalamuha sa Alemanya dahil sa mga pagkakaibang kultural. Ang karanasang ito ay nagpatibay sa kanyang interes sa mga mekanismo ng inklusyon at eksklusyon sa mga modernong lipunan. Sa kanyang buhay tauhan, si Jennifer ay may limitadong relasyon sa kanyang biological na ina na naghayag ng mga ambigus na pananaw ukol sa pamana ni Amon Gut. Walang malalim na pag-uusap na naganap sa pagitan nilang dalawa tungkol sa kasaysayan ng pamilya. Sa kanyang mga pampublikong presentasyon, binibigyang diin ni Jennifer na ang pagkilala sa nakaraan ng pamilya ay hindi nagbabago kung sino ka, ngunit binabago nito kung paano mo nauunawaan ang iyong lugar sa kasaysayan. Ang pananaw na ito ang nagtulak sa kanya upang aktibong makilahok sa mga opisyal na programa pang-edukasyon ng Alemanya na nakatuon sa paglaban sa antisemitismo at rasismo. Sa kasalukuyan, si Jennifer Teague ay naninirahan sa Alemanya, kung saan patuloy siyang kasangkot sa mga aktibidad pang-edukasyon at mga proyektong may kaugnayan sa kasaysayan ng alaala. Ang kanyang pamamaraan ay nagsasama ng pagpapasa ng mga faktwal na kasaysayan at mga pagninilay ukol sa pagbuo ng mga pagkakakilanlan sa mga kontekstong may markang masalimuot na nakaraan. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng pagsasaliksik, pagpapalaganap ng impormasyon at pampublikong pakikilahok na nakatuon sa pagbabahagi ng mga dokumentadong kaalaman ukol sa Holocaust at sa kritikal na pagsusuri ng mga kontemporaryong proseso sa lipunan. Colin Bettina Quandt, isang pamana ng negosyo sa pampublikong pagbubuk. Si Colin Bettina Quandt ay kabilang sa isa sa mga pinakamalalaking pamilya ng industriya sa Alemanya, ang mga Quandt, na ang paglago ng kanilang negosyo ay konektado sa rehimen ng Nazi. Anak siya ni Harald Quandt, ang tanging anak na nakaligtas kay Magda Goebbels,
asawa ni Joseph Goebbels, ministro ng propaganda ng Ikatlong Reich. Ang kasaysayan ng kanilang pamilya ay direktang konektado sa mga istruktura ng kapangyarihan noong panahong iyon. Si Harald Quandt, mula sa unang kasal ni Magda, ay hindi naroroon sa bunker ng Berlin noong 1945 nang magpakamatay ang kanyang ina at ang kanyang amain matapos patayin ang kanilang iba pang 6 na anak. Nang matapos ang digmaan, siya ay nahuli ng mga puwersang Britaniko at kalaunan ay pinalaya. Sa paglipas ng panahon, kinuha niya ang kontrol sa imperyong pang-industriya na itinatag ng kanyang amang biolohikal na si Günther Quandt na lumago sa ilalim ng Nazi sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kumpanya at paggamit ng sapilitang paggawa. Si Colin Bettina Quandt at ang kanyang mga kapatid na babae ay nagmana ng malaking yaman matapos ang kamatayan ni Harald Quandt noong 1967. Ang yaman ng pamilya ay kinabibilangan ng mga bahagi sa mga kumpanyang tulad ng BMW, VARTA at ALTANA, pati na rin ang iba pang mga diversified na pamumuhunan. Ang pamamahala ng mga ari-arian ay pinagsama sa pamamagitan ng Harald Quandt Holding GmbH na matatagpuan sa Bad Homburg. Sa loob ng maraming dekada, pinanatili ng mga tagapagmana ng pamilya ang isang patakaran ng pag-iingat ukol sa pinagmulan ng kanilang kayamanan. Hindi tinalakay ng pamilya ang mga aktibidad pang negosyo na isinagawa noong Ikatlong Reich at ang paggamit ng mga sapilitang manggagawa. Noong simula ng ika-21 siglo, nagbigay ang mga investigasyong pang-journalismo ng mga detalye ukol sa kasaysayan ng koneksyon ng mga kumpanya ng pamilya sa rehimen ng Nazi. Ang mga dokumentaryong tulad ng Ang Silent Dynasty ay nagbukas ng impormasyon na ang ilang kumpanya sa grupo ay nakinabang mula sa pagsasamantala sa paggawa ng mga bilanggo ng digmaan at mga inilipat. Bilang tugon sa kontekstong ito, noong 2007 nag-order ang pamilya Quandt ng isang independenteng pag-aaral tungkol sa kanilang mga aktibidad sa ilalim ng Nazi. Ang ulat na isinagawa ng mga historian mula sa labas ay nagpatibay na maraming kumpanya sa grupo ang gumamit ng sapilitang paggawa at nakinabang mula sa mga expropriation. Gayunpaman, hindi ipinatupad ng mga tagapagmana ang mga hakbang pampubliko ng reparasyon kaugnay ng mga natuklasang ito. Pinanatili ni Colin Bettina Quandt ang isang mababang profile kaugnay sa mga isyong ito. Hindi siya gumawa ng mga pahayag publiko tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya o ang epekto nito sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang aktibidad sa negosyo ay patuloy na nakatuon sa pamamahala ng mga pamumuhunan sa industriya at pananalapi sa pamamagitan ng mga corporate structures. Ang posisyon ng pag-iingat na ipinatupad ni Colin Bettina at ng iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya ay naging paksa ng obserbasyon sa mga media ng Alemanya, kung saan may mga tinig na naghanap ng isang mas malinaw na pagkilala sa mga historikal na pinagmulan ng paglago ng negosyo ng pamilya. Hanggang ngayon, pinili ng pamilya na panatilihin ang isang maingat na posisyon. Si Colin Bettina Quandt ay hindi nakilahok sa mga aktibidad pampolitika o nagpondo sa mga inisyatiba na may kaugnayan sa mga ekstremistang kilusan. Ang kanyang buhay publiko ay tanging nakasentro lamang sa larangan ng negosyo. Ang impormasyong magagamit tungkol sa kanyang pribadong buhay ay limitado, alinsunod sa pangkalahatang patakaran ng pamilya ng pagiging maingat. Ang yaman ng mga Quandt ay patuloy na nasa mga pinakamalaki sa Alemanya. Ayon sa iba't ibang mga pagtataya, ang yaman ng pamilya ay umaabot sa ilang bilyong euro na nagkakaloob sa kanila ng patuloy na presensya sa mga pangunahing pagraranggo ng kayamanan sa bansa at internasyonal. Sa kasalukuyang konteksto, ilang mga kumpanya na konektado sa grupong pangpamilya ay nagpatupad ng mga proyekto ng responsibilidad sosyal ng kumpanya. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi ipinakita ng opisyal bilang mga inisyatiba ng reparasyon na may kinalaman sa mga aktibidad noong panahon ng Nazi. Si Colin Bettina Quandt ay patuloy na aktibo sa negosyo sa Alemanya at bahagi ng mga pangunahing pang-ekonomiyang grupo sa bansa.
Ang kanyang pampublikong landas ay naglalaman ng isang linya ng pagpapatuloy sa pamamahala ng yaman nang walang makabuluhang interbensyon sa debate ukol sa mga historikal na pinagmulan ng yaman ng pamilya. Ang kabataan ni Hitler, henerasyon, edukasyon, digmaan at pagkatapos ng digmaan. Noong mga huling taon ng Ikatlong Reich, libu-libong mga kabataang Aleman ang isinama sa Hitler Youth. Ang organisasyong ito na itinatag upang hubugin ang mga kabataan ayon sa mga prinsipyo ng rehimen ng Nazi ay nagtaguyod ng pagsunod sa awtoridad, militarisasyon at paniniwala sa supresyon ng lahi. Mula noong 1943 nang magsimula ang pagbulusok ng kalagayang militar ng Alemanya, maraming miyembro ng Hitler Youth ang tinipon bilang mga mandirigma. Ang mga kabataang may 16 o 17 taon ay naging bahagi ng mga unit tulad ng ika-12 SS Panzer Division Hitlerjugend na ipinakalat sa kanlurang harapan. Sa mga labanan tulad ng sa Normandia, ang mga unit na ito ay nagdanas ng malaking pagkalugi dahil sa kakulangan sa karanasan ng kanilang mga kasapi. Ang pagtatapos ng digmaan ay hindi agad nagbigay ng wakas para sa henerasyong ito. Maraming kabataang nahuli ay isinailalim sa mga programa ng muling paghubog na isinagawa ng mga puwersang alyado. Sa mga pasilidad na kilala bilang baby lager, ang mga kabataan ay tumanggap ng pagsasanay na naglalayong alisin ang ideolohiyang itinanim sa kanila noong panahon ng rehimen ng Nazi. Ang gawain ng denazification ay isang komplikadong proseso. Ang mga kabataang ito ay lumaki sa ilalim ng isang sistema na naglimita sa iba pang ideolohikal na mga sanggunian. Gumamit ng mga pamamaraan tulad ng pagpapakita ng mga pelikula ukol sa mga kampo ng konsentrasyon, testimonya mula sa mga biktima at mga klase sa kasaysayan upang ipakita sa kanila ang lawak ng mga krimen na naganap. Ang bisa ng mga programang ito ng muling paghubog ay nag-iba. Ang ilan sa mga kasapi ng henerasyong ito ay nakapaghiwalay mula sa mga ideolohiyang itinanim sa kanila at nagpatuloy ng buhay sa ilalim ng isang demokratikong Alemanya. Ang iba naman ay nanatili sa pribadong paraan o sa mga limitadong bilog ng ilang paniniwala na may kaugnayan sa nakaraan ng nasyonal sosyalismo. Sa paglipas ng panahon, ang mga miyembro ng henerasyong ito ay kailangang isama ang kanilang karanasan sa kabataan sa isang lipunang nagtataguyod ng pagtanggi sa nakaraang rehimen. Sa maraming pagkakataon, pinili nilang hindi magsalita ng publiko tungkol sa kanilang partisipasyon. Sa iba, ipinaliwanag nila ang kanilang pagkakasangkot bilang isang bunga ng kabataan at kakulangan sa mga alternatibong pagpipilian. Ang ilang dating miyembro ng kabataan ni Hitler ay nakarating sa mga mahahalagang posisyon sa buhay sibil, pampulitika at pang-ekonomiya ng Alemanya pagkatapos ng digmaan. Sa pangkalahatan, ang kanilang mga kabataang nakaraan ay tinitingnan bilang bahagi ng isang nakaraang sinusubukang kalimutan, bagamat paminsan-minsan ay nagdulot ito ng mga pampublikong debate kapag ito ay naging kapansin-pansin. Ang mga kasunod na investigasyon ay nagpakita na ang henerasyong ito ay nagkaroon ng mas mataas na mga kaso ng mga problemang psikolohikal, kabilang ang mga sintomas ng post-traumatic stress, kaguluhan at mga kahirapan sa pagtatag ng matatag na emosyonal na relasyon. Ang pagkalantad sa karahasan at ang maagang pagpapalaganap ng ideolohiya ay nag-iwan ng mga pangmatagalang epekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Ang pananaw ng publiko ukol sa mga dating miyembro ng kabataan ni Hitler ay nagbago sa paglipas ng panahon. Sa mga unang dekada ng pagkatapos ng digmaan, nangingibabaw ang pananaw na sila ay naging mga biktima ng isang sistema ng pagpapalaganap ng ideolohiya. Kalaunan, sa pag-usbong ng mga investigasyong pangkasaysayan, nagkaroon ng isang debate ukol sa pananagutan ng bawat isa sa mga kabataan noong panahon ng rehimen. Ang ilang miyembro ng henerasyong ito ay naglathala ng kanilang mga alaala kung saan ikinukwento nila ang kanilang karanasan sa kabataan ni Hitler. Ang mga kwentong ito ay nakatulong sa dokumentasyon ng mga pamamaraan ng pagpapalaganap ng ideolohiya
at sa pag-unawa sa loob ng organisasyon ng kabataan ng rehimen. Sa ngayon, ang karamihan sa mga dating miyembro ng kabataan ni Hitler ay mga matandang tao na o pumanaw na. Ang mga natirang buhay ay paminsan-minsan nakakaranas ng muling pagbabalik ng atensyon tungkol sa kanilang kabataang partisipasyon, lalo na sa konteksto ng mga investigasyon, dokumentaryo at mga historical na ulat. Sa makabagong Alemanya, ang pag-aaral tungkol sa kabataan ni Hitler ay bahagi na ng mga programang pang-edukasyon na nakatuon sa memorya ng kasaysayan. Kasama ito sa pagsusuri ng mga proseso ng radikalisasyon at ideolohikal na manipulasyon sa mga totalitarian na sistema ng politika. Ang kasaysayan ng henerasyong ito ay nag-aalok ng mga elemento upang maunawaan kung paano maaaring hubugin ng mga estruktura ng Estado ang mga kabataan gamit ang mga tiyak na ideolohikal na prinsipyo na may mga epekto na lumalampas sa kasaysayan ng kanilang pinagmulan. Wolf Hess, ang anak na naghangad na pagtibayin ang kanyang ama. Si Wolf Rudiger Hess ay ipinanganak noong 1937 at 37, nag-iisang anak ni Rudolf Hess na isa sa mga pangunahing lider ng Partido Nasyonal Sosyalistang Aleman ng mga manggagawa. Mula sa kanyang pagsilang, ang kanyang buhay ay nauugnay sa pampublikong pagkilala sa kanyang apelyido at sa kasaysayan ng politika ng kanyang ama. Noong 1941, nang si Wolf ay 3 taon, si Rudolf Hess ay naglakbay ng hindi autorisadong biyahe patungong Scotland upang makipagkasunduan ng isang hiwalay na kapayapaan sa pagitan ng Alemanya at ng United Kingdom. Nabigo ang misyon at nahuli si Rudolf Hess. Pagkatapos ng digmaan, siya ay hinatulan sa mga paglilitis sa Nuremberg at pinatawan ng habambuhay na pagkakulong dahil sa mga krimen laban sa kapayapaan. Lumaki sa Alemanya pagkatapos ng digmaan, si Wolf Hess ay namuhay sa isang konteksto kung saan ang kanyang apelyido ay nagdudulot ng mga reaksyon ng pagtanggi. Sa kanyang kabataan, nakaranas siya ng mga paghihirap na nauugnay sa panlipunang pananaw ukol sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Hindi tulad ng iba pang mga inapo na pumili ng layong maging malayo sa kanilang mga ninuno, si Wolf ay nagpatibay ng aktibong posisyon upang ipagtanggol ang alaala ng kanyang ama. Mula dekada 1960, si Wolf Hess ay nagsimula ng mga pampublikong kampanya na humihiling ng pagpapalaya kay Rudolf Hess na nagsisilbing bilanggo sa bilangguan ng Spandau. Sa pamamagitan ng mga pahayag, mga demonstrasyon at mga legal na hakbang, kanyang ipinaglaban na ang mahabang pagkakulong ng kanyang ama ay dulot ng mga pampulitikang dahilan. Ipinaglaban ni Wolf Hess na ang paglipad ni Rudolf Hess ay may layuning magtaguyod ng kasunduan ng kapayapaan at ang kanyang pagkakahatol ay mas mabigat kumpara sa ibang mga lider ng mga Nazi. Ipinahayag din niya na ang mga kondisyon ng pagkakakulong ng kanyang ama ay lumalabag sa mga prinsipyo ng karapatang pantao. Noong 1987, pagkatapos ng kamatayan ni Rudolf Hess sa bilangguan ng Spandau, ipinahayag ni Wolf ang kanyang hindi pagsang-ayon sa opisyal na bersyon ng pagpapakamatay. Ipinahayag niyang may mga inkonsistensya sa mga medikal na ulat at mga testimonya na available. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magsagawa ng mga pribadong investigasyon at humiling ng pagbubukas ng mga opisyal na talaan kaugnay sa pagkamatay. Sa kabila ng kawalan ng suporta mula sa mga opisyal na ahensya para sa kanyang mga pahayag, ipinagpatuloy ni Wolf Hess ang kanyang posisyon sa loob ng mga taon. Kasabay ng kanyang mga pampublikong aktibidad, siya ay nagtrabaho bilang isang arkitekto sa Alemanya. Sumulat siya ng ilang mga aklat kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang pananaw sa kasaysayan ng kanyang ama. Inilalarawan siya bilang isang individual na kumilos upang maghanap ng solusyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ang kanyang mga akda ay nakatuon sa pagtatanggol sa bersyon na si Rudolf Hess ay tinratong hindi makatarungan pagkatapos ng digmaan. Hindi direktang nakipag-ugnayan si Wolf Hess sa mga organisadong kilusang neo-Nazi. Gayunpaman, ang kanyang pagtatanggol kay Rudolf Hess ay ginagamit paminsan-minsan ng mga grupong kanang pakpak kahit na siya ay umiwas sa mga formal na pampublikong asosasyon sa mga organisasyong ito.
Pumanaw siya noong 2001 sa edad na 63 taon. Sa buong buhay niya, pinanatili ni Wolf Rudiger Hess ang isang pampublikong posisyon ng pagtatanggol sa kanyang ama nang hindi naglalabas ng mga pahayag ukol sa mga krimen ng rehimen ng mga Nazi o sa pampulitikang responsibilidad ni Rudolf Hess noong panahon ng pamumuno ng Ikatlong Reich. Catherine Himmler, ang apo na nagsaliksik sa kanyang kasaysayan. Si Catherine Himmler ay ipinanganak noong 1967 sa kanlurang Alemanya bilang bahagi ng ikatlong henerasyon ng mga inapo ni Heinrich Himmler, leader ng SS at isa sa mga pangunahing tauhan ng rehimen ng Nazi. Ang kanyang lolo, si Ernst Himmler, ay ang bunso na kapatid ni Heinrich. Mula sa kanyang kabataan, alam ni Catherine ang kahalagahan ng kasaysayan ng kanyang apelyido. Sa kanyang pamilya, ang nakaraan ng Nazi ay tinalakay ng pira-piraso at sa maraming pagkakataon, pinaliit. Ang kasaysayan ng pamilya ay ipinamamana ng may mga pagkukulang, isang ugali na karaniwan sa Alemanya pagkatapos ng digmaan. Noong kanyang kabataan, nagdesisyon si Catherine na mag-aral ng agham pampulitika sa Berlin at inangkop ang kanyang pag-aaral sa pagsusuri ng mga proseso ng alaala at mga historikal na konflikto. Habang umuusad siya sa kanyang akademikong karera, pinili niyang magsaliksik ng sistematikong tungkol sa paglahok ng kanyang pamilya sa rehimen ng Nazi. Noong 2005, inilathala niya ang librong Ang Himmler, Kapatid, kung saan idokumento niya ang paglahok ng kanyang mga ninuno sa rehimen. Ang akda ay batay sa mga pagsisiyasat sa mga archive, mga interview sa mga kamag-anak at pagsusuri ng mga opisyal na dokumento. Tinukoy ni Catherine hindi lamang ang karakter ni Heinrich Himmler, kundi pati na rin ang paglahok ng iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa estruktura ng estado ng rehimen. Ang paraan ng pagsusuri ni Catherine ay nakatutok sa dokumentasyon at kritikal na pagsusuri. Taliwas sa ibang mga inapo na pinili ang katahimikan o depensa, siya ay pumili ng landas na nakasentro sa pangangalap at pagpapakita ng beripikadong impormasyon. Sa kanyang pananaliksik, ipinakita ni Catherine na ang kanyang lolo, si Ernst Himmler, ay nagkaroon ng posisyon sa administrasyon ng pambansang radyo sa ilalim ng rehimen at tumulong sa pagpapalaganap ng opisyal na propaganda. Ipinakita rin niya ang mga koneksyon at kolaborasyon ng kanyang pamilya sa loob ng mga institusyong Nazi. Ang paglathala ng Ang Himmler, Kapatid ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa kanyang pamilya. Ang ilang miyembro ay sumuporta sa kanyang inisyatiba habang ang iba ay tinanong ito, iniisip na ang pagpapakita ng kasaysayan ng kanilang pamilya sa publiko ay makakasira sa imahe ng apelyido. Si Catherine Himmler ay lumahok sa mga debate, kumperensya at mga proyekto ng edukasyon tungkol sa alaala ng kasaysayan. Sa kanyang mga pagsasalita, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsusuri sa mga konteksto ng pamilya sa pag-aaral ng mga prosesong historikal na iniiwasan ang pagwawalang bahala sa mga kolektibong pananagutan. Inilahad niya sa iba't ibang pagkakataon na ang pag-alam sa kasaysayan ng pamilya ay hindi nangangahulugang tanggapin ang mga tauhan na kasalanan. Ngunit nagsasangkot ito ng tungkulin na maunawaan at ipakalat ang mga dokumentadong pangyayari. Ang kanyang trabaho ay nakatutok sa pagpapalakas ng dokumentasyon at pangangalaga ng alaala ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, si Catherine Himmler ay nakatira sa Alemanya. Patuloy siyang nakatuon sa pananaliksik at lumalahok sa mga inisyatibang edukasyonal na may kaugnayan sa kasaysayan ng nasismo at ang mga proseso ng paglipat ng alaala sa bawat henerasyon. Ang kanyang akda ay ginagamit sa mga akademikong at paaralang larangan bilang sanggunian sa pagsusuri ng kasaysayan ng mga puok-puok ng pamilya sa panahon ng Ikatlong Reich. Pagpapanatili ng memorya, makasaysayang responsibilidad sa Germany. Mula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, hinarap ng Alemanya ang hamon ng pagpapanatili ng buhay na alaala ng mga krimen na isinagawa sa ilalim ng rehimen ng Nasyonal Sosyalista. Ang pamamahala sa pampubliko at sosyal na alaala nito ay nagbago sa mga dekada at naging isang mahalagang bahagi ng demokratikong identidad ng Alemanya. Sa simula,
Sa mga taon pagkatapos ng digmaan, mabagal at limitado ang proseso ng paghaharap sa nakaraan. Subalit, mula dekada 1960, kasama na ang mga henerasyon na hindi direktang nakilahok sa labanan, nagsimula ang isang sistematikong proseso ng masusing pagsusuri. Ang pagbubukas ng mga aklatan, mga testimonya mula sa mga nakaligtas, at ang mga paglilitis laban sa mga kriminal ng digmaan ay nakatulong upang maglatag ng isang matibay na historikal na base ukol sa mga kaganapan mula 1933 hanggang 1945. Ang paglikha ng mga alaala, museo at mga lugar na pamana tulad ng alaala ng Buchenwald o ang alaala ng Holocaust sa Berlin ay naging sentral na bahagi ng pulisiyang ito ng alaala. Ang mga inisyatibang ito ay layuning magbigay ng isang espasyo para sa pagguni-guni, dokumentasyon at pagmumuni-muni ukol sa mga biktima ng rehimen ng Nazi, kabilang na ang mga Hudyo, mga kalaban sa politika, mga tao na may kapansanan, mga homosekswal, mga minoryang etniko, at iba pang mga pangkat na pinahirapan. Ang kultura ng alaala sa Alemanya ay makikita rin sa sistema ng edukasyon. Ang mga pagbisita sa mga dating kampo konsentrasyon tulad ng Buchenwald o Dachau ay bahagi ng mga programang pangkurikulum. Ang mga karanasang ito ay naglalayong magbigay ng direktang ugnayan ng mga kabataan sa kasaysayan batay sa mga ebidensya at mga lugar ng alaala. Ilang mga boses ang nagmungkahi na gawing obligasyon ang mga pagbisitang ito sa buong bansa. Sa digital na aspeto, may mga kontemporaryong inisyatiba na nagsulputan upang iangkop ang gawaing alaala sa mga bagong plataporma. Mga proyektong tulad ng pagpapakalat sa mga sosyal karaniwan na isinusulong ng mga mamamayan tulad ni Susan sa Leipzig ay nagpapakita kung paano maaring gamitin ang mga modernong kasangkapan upang iparating ang kahalagahan ng pag-alala sa mga mahahalagang kaganapan sa kasaysayan. Ang mga hakbang na ito ay layuning abutin ang mga kabataang madla at patatagin ang kasaysayan sa isang kontekstong patuloy na lumalago ang digital na paggamit. Gayunpaman, ang pangako sa alaala ay humaharap sa mga bagong hamon. Ang pagdami ng mga kilusang politikal na malayong kanan tulad ng Alternatiba para sa Alemanya, AfD, ay nagdudulot ng mga alalahanin ukol sa posibleng pagpapagaan o pagtanggi sa mga krimen ng Nazi. Iba't ibang mga ulat ang nagpapakita na isang makabuluhang bahagi ng populasyon ay pabor sa pagtatapos ng mga debate ukol sa kasaysayan, lalo na sa mga taga-suporta ng mga nasyonalistikong kilusan. Ang mga gawaing pambansang pinsala laban sa mga monumento, ang mga simbolo na ipinagbabawal na lumilitaw sa mga pampublikong lugar, at ang mga hayagang kritisismo laban sa mga lugar ng alaala ay nagpapakita ng mga tensyon sa kasalukuyang lipunang Aleman. Bilang tugon dito, iba't ibang mga organisasyon, mga guro at mga nakaligtas mula sa Holocaust tulad ni Eva Umlauf ay patuloy na itinutulak ang pangangailangan na mapanatili at mapalakas ang kamalayan sa kasaysayan. Ang patuloy na pagpapahayag ng mga testimonya mula sa mga nakaligtas ay isang mahalagang bahagi, ngunit lumiliit na dahilan ng paglipas ng panahon. Dahil dito, ang masusing dokumentasyon at ang paglipat ng kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa susunod ay itinuturing na mga pangunahing prioridad sa pagpapanatili ng alaala. Ang Alemanya ay nakabuo ng isang estruktura ng batas, kultura at edukasyon na nakatuon sa pagharap sa kanyang nakaraan. Subalit, ang mga kontemporaryong dinamika sa politika at lipunan ay nagdadala ng mga bagong senaryo na nangangailangan ng patuloy na pagsisikap upang matiyak na ang kasaysayan ay hindi malilimutan o magiging simpleng usapin lamang. Ang pag-alala sa mga krimen ng rehimen ng Nazi ay hindi lamang may layunin na magbigay pugay. Isa rin itong babala sa kasaysayan ukol sa mga kahihinatnan ng hindi pagtanggap, ekstremismo, at sistematikong karahasan na isinagawa mula sa Estado. Ang pagpapanatili ng alaala na ito ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kasalukuyang demokratikong pangako.